Kasabay ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay ang pag-adapt ng kabataan para gamitin ito. Nabubuhay daw tayo sa Age of Information, kung saan marami tayong paraan para makuha ang impormasyon na kailangan natin. Bukod sa pagkuha ng impormasyon ay madali na rin para sa ating mga kabataang ibahagi ang ating kwento. Isang post lang sa social media, makikita na ng friends natin. Alam nila agad kung anong suot natin ngayong araw, pati na rin kung anong kinain natin kanina. Kaya nga marami nagsasabi na makapangyarihan ng social media kung meron kang gustong ipalaganap na mensahe sa mga tao. Lalo na dito sa Pilipinas, ang tinuguriang social media capital of the world. Yan ang ginagawa ng Mulat Pinoy Kabataan News Network at ng kanilang mga reporters mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Gamit ang kanilang mga video cameras, panulat at iba pang gadgets ay nakabuo sila ng mga makabuluhang ulat. Ang mga ulat ngayon ng Mulat Pinoy Kabataan News Network reporters ay tungkol sa population development o PopDev. Isa itong pananaw kung saan makikita ang epekto ng paglaki ng populasyon sa pag-unlad ng buhay ng mga tao. Importante ito lalo na sa mga kabataan dahil sila ang higit na apektado ng population and development issues. Kung ano kasi magiging desisyon nila ay makaapekto sa hinaharap ng bansa. Tulad na lang kung ilan anak ang gusto nilang magkaroon o kung saang lungsod nila gusto tumira. Ano kaya ang mga issue ng kabataan ngayon pagdating sa population development? Yan ang malalaman natin sa mga ulat ng kabataang reporters dito sa Usapang PopDev. Mga storyang gawa ng kabataan para sa kabataan. Bilang isang sentro ng isang bansa, natural lang ang pagdagsa ng mga tao papuntang Maynila. Masyado ng overcrowded yung Pilipinas. Isa sa mga pangunahing issue dito sa Davao City ngayon, HIV has no cure. Hindi naman po porket mag-asawa ka na maaga. Ganun ka na. Seryosohin natin siya. Na naka-influensya sa akin, kaya ang aking mga pamilya. Mahilig tayong gumamit ng mga pinaiksing salita kapag nakikipag-chat sa ating mga kaibigan. Pero ayaw nating makita o ayaw nating gamitin ang salitang HIV at AIDS. Naglakas loob ang MPKNN reporters natin mula sa University of Mindanao para talakayan ang isyong ito. At eto, sinend nila yung link sa video nila. isa sa mga pangunahing issue dito sa Davao City ngayon ay ang patuloy na pagdami ng mga kabataang mayroong HIV infection. Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay ang virus na nagdudulot ng AIDS o Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ito ang sakit na sumisira sa immune system ng tao na ikinamamatay nito. HIV has no cure. Available treatment lang is the antiretrovirals. So, more on vitamins like TB drugs, like cocktail siya. Group of drugs na ginatake nila. Binahay po kasi ako ng mga lalaking nakilala ko lang sa Facebook. Pinagkatiwalaan ko siya. Minahal ko siya. Pero huli na nung nalaman ko na may nakakahawa pala siyang sakit. Sa average na 15 to 20 cases na nadidiscover buwan-buwan sa lungsod, ang 25 to 34 age group ang may pinakamataas na porsyento ng mga apektado. Kasunod ang may edad 15 to 24. Ang HIV ay nakukuha sa fluids ng mga tao tulad ng dugo o semen. Kaya ang pag-share ng mga gamit ng injections o pagsasali ng dugo ng infected na tao ay pwedeng maging sanhi nito. Ayon pa kay Dr. Jordana Ramitere ng Reproductive Health and Wellness Center, ang pagtatalik na di ginagamitan ng proteksyon o kondom ay isa pang dahilan ng pagpasa ng sakit. Basic information, we have it, we know it, we can give it anytime, but the thing is, it's really a behavior problem. Some people test themselves initially and then happy kasi negative, and then we give them protection. Later, they come back for another test because they forgot, because syempre masaya ang buhay sa labas. Ngunit,
May mga tulad din ni Crystal na hindi na nabibigyan ng panibagong pagkakataon. It's been 3 months simula nang nalaman ko na positibo po ako sa HIV. And every morning I wake up na nagsisisi. Pinagsisisihan ko ang mga nagawa ko na I was like that before. And wala akong choice eh. I have to live with it. Abot langit ang pagsisisi ko. The moment I've read the results, nanlamig ako, ang tuhod ko nangatog, and I don't know what to do. I really don't know what to do. May alam na tayo, di ba? So, ba't pa natin sisihin? Kung alam na natin, may enough knowledge tayo sa ginagawa natin activities, naprotektahan na sana natin kung anong dapat natin gawin para hindi tayo mabuhay. At saka, iwasan na natin ang patuloy na pag-stigmatize at pag-discriminate sa mga people living with HIV. I always feel positive, even if I'm positive. And ginagawa ko mga bagay na gusto ko because I might not have another chance to do it again. And they must always be healthy, even if we always know that we will never be healthy. Prevention is better than cure. Pero sa kaso ng HIV/AIDS, dahil wala pang cure, napakahalaga talaga na tumaas ang awareness. May share ngayon, dapat ito yung mga nagiging viral eh. Yan, push mo yan. Para hindi puro chismis yung trending. Pero ganun nga siguro yun, no? Yung controversial na issue, yun yung kumakalat. At isa na nga siguro sa mga pinaka-controversial na issue sa mga kabataan ngayon ay yung pag may nabubuntis. Ito, sakto merong shinare na story yung reporter ng Interfaith Partnership for the Promotion of Responsible Parenthood Incorporated at UP Los Baños tungkol sa sitwasyon ng mga teenage parents sa lugar nila. Nagsagawa ng training seminar ang Interfaith Partnership for the Promotion of Responsible Parenthood o IPPRP para sa first batch ng youth leaders ng iba't ibang simbahan sa Antipolo City. Kinuha namin ng iba't ibang salobin ng iba't ibang kabataan na lumahok sa nasabing seminar. Masyado na pong malaki at lumalaban na po yung populasyon sa Pilipinas ngayon. Masyado nang overcrowded yung Philippines kasi every day may nanganganak din yun. So, every day dumadami yung mga batang pwedeng maging biktima ng mga malnutrition, pwedeng paglaki nila wala silang work kasi nga mahirap na yung Pilipinas natin. Mas lalong nadadagdagan ng bilang ng mga nagbubuntis dahil sa kakulangan sa edukasyon. Nagpunta rin kami sa iba't ibang denominasyon ng simbahan sa Antipolo City upang kumapanayam ng mga kabataan at miyembro sa nasabing lugar. Ano yung mga reaction yung ng churchmates mo nung nalaman nila na buntis ka? Yun po, nagulat na sabi kung napabayaan daw po ba ako. May mga nagchichismis na ay, ang aga mo naman nagbuntis. Wala po. Nakayuko lang naman po. Siyempre, nagulat po kasi nga, hindi na nakakalain na tatalabas sa amin magkakaibigan. Hindi na alam na tatalabas ako sa amin. Di ba, buntis na po ako. Imbis na po magtino, parang lalong asawa ko nga po. Nagloko. Parang dinadown po kasi nila talaga ako. Hindi naman po porket, nag-asawa ka na maaga. Ganun ka na. Kasi ganun po yung iniisip nila sa akin. Mga naging problema nung mga nakakaraan na medyo nagigipit ka. Pero ngayon okay na po kasi medyo, maganda-ganda naman po yung takbo. Tas yun, malapit na rin mga anak. Kung may malungkot or may problema, ano naman yung masasayang pangyayari sa buhay mo ngayong magiging mami ka na? Masaya po kasi malapit na po kasama ko po kasama.
ngang nakakaalarma na ang patuloy na paglobo ng populasyon sa Pilipinas, na siyang nagiging dahilan ng patuloy na kahirapan. Ano nga ba ang mas epektibong paraan upang agarang masolusyonan ang problemang ito? Ang IPPRP sa pamamagitan ng aming mga trainings sa Integrated Adolescent Youth Health and Development ay kinakapacitate namin ang mga iglesia para makasama sila sa pag-advokasya ng programang ito para doon sa komunidad na kung saan kinabibilangan nila ay maabot nila ang mga kabataan at mapababa ang teenage pregnancy, pati ang mga iba't ibang risky behaviors na kinabibilangan ng mga kabataan. Makinig po sa magulang tapos po huwag matinggan. Pag-isipan mo na mabuti bago gawin para hindi pagsisiyan sa uli. Sa Pilipinas, talamak na ang bilang ng mga kabataang maagang nabubuntis. At sa tinagal-tagal ng nararanasan ang mga ganitong sitwasyon sa bansa, hindi pa rin naiiwasan ang panghuhusgang kanilang natatanggap, maging ang iba't ibang problemang maaaring magbunga sa kanilang maagang karanasan. Ngunit bukod sa kanila, may higit pang naaapektuhan sa ganitong klaseng sitwasyon. Ito si Ate Ningning, isang bookkeeper sa isang barangay hall sa Calamba, Laguna. May 4 na anak at simple lamang ang pamumuhay. Siya ay masayahin, palabiro at palakaibigan. Ngunit sa likod ng kanyang mga masasayang ngiti, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating sa kanilang pamilya. May nagsabi sa akin na kung kumarit ko muna, sabi sa akin, sabi ko, Mars, may balita sa anak mo kay Kathleen daw. Sabi ko, ano yun? Sabi nga daw, buntes. Sabi ko, ay, hindi ko alam. Titignan ko, yun ang sabi ko. Tapos tinanong ko si Kathleen. Ayaw umamin. Kahit na tanong ko sa kanya, hindi siya naamin. Tapos sabi ko, siya Kathleen, kung talagang ayaw mo umamin sa akin, bibili tayo ng pregnancy test. Ngayon, nung pumayag naman siya, tapos ayun, nagsabi na siya. Bagamat masakit para sa kanya bilang magulang, madali namang natanggap ni Ate Ningning ang nangyari sa kanyang anak. Inintindi niya na lang ito at ipinagpatuloy ang kanilang normal na buhay. Nung mga anak siya, sila naman lahat ang gumastos. Kaya lang, sabi ko nga sa kanya, hindi porket ikaw yung nagbuntis, papayag na ako na magsama kayo. Kasi nga, mamaya bata pa, masusundan. Ngayon, pagka yung anak mo pwede na talagang yung sabi naglalakad na, yung pwede na maiwan, tuloy mo yung pag-aaral mo. Pero hindi ko sinasabi na itutuloy mo yung pag-aaral mo para sa amin, para sa iyo rin yan, para sa magiging anak mo. Ayon sa eksperto, ang komunikasyon sa pamilya ang pinakamahalagang bagay pagdating sa mga mahihirap na sitwasyon tulad nito. Sasuggest ka lang bilang magulang ka, magpapayo ka. Pero yun nga kailangan hindi yun ang unang gagawin ng magulang. Dapat yun ang gawin agad, supportahan, kausapin, bigyan ng assurance na kahit anong mangyari, masama man ang loob, mahal pa rin nila yung mga anak nila. Dahil mahal nila yung mga anak nila, ibibigyan nila lahat ng support at ibibigay. Lalo na yung pagtupad sa pangarap nila. At kung anong plano nila dun sa lahat ng bagay na ito. Ayon kay Ate Ningning, hindi sa lahat ng oras ay hawak ng mga magulang ang buhay ng kanilang mga anak. Ngunit ang kalayaang kanilang ibinibigay ay hindi nararapat na abusuhin. Sa bawat desisyong gagawin, mahalagang isaalang-alang hindi lamang ang pansariling interes, kundi ang mga taong maaaring maapektuhan nito. Ang fertility rate o yung dami ng mga anak ay tumataas talaga kapag maagang nagpamilya, tulad ng nakita natin sa ating mga storya. Pero isa pang mahalagang usapin sa PopDev ay ang mortality rate o yung dami ng bilang ng namamatay. Bukod sa mga namamatay ng mga bata dahil sa malnutrition o natural disasters, meron din daw mga kabataang mas pipiliin na lang mamatay. Panoorin ang ulat ng Northwestern University.
Inilalarawan ng mga Ilocano ang kanilang sarili bilang nakirid. Ito ay isang salitang Iloco na ang ibig sabihin ay matapang o matatag. Patunay dito ang kasaysayan ng Pilipinas, partikular sa Spanish colonial period na nagpapakitang Ilocano ang isa sa mga nagpasimula ng pag-alsa laban sa pagmamalupit ng mga Espanyol. Kaya naman isang mainit na usapin ngayon dito sa Ilocos Norte ang mabilis na pagtaas ng bilang ng mga Ilocanong nagpapakamatay. Unang kalahating taon pa lang ng 2014, marami nang naitalang insidente nito. Karamihan dito ay mga kabataan at young adult 15 hanggang 30 anyos. Sa estatistikong ibinigay ng PNP Ilocos Norte, noong Setyembre 2014 ay umabot na sa 24 ang kaso ng pagpapakamatay dito. Noong nakaraang taon, 24 ang kabuuang kasong naitala. Karamihan ng insidente ng suicide ay nag-uugat sa problema sa pamilya, problema sa pag-ibig at problema sa kalusugan. Ang mga kabataan ngayon, hindi na nila kayang i-handle kung ano man yung mga bumabagabag sa kanila. Pwede naman na ibaling na lang natin ang ating suliranin sa ibang mga bagay na makakatulong sa atin, kung ano man yung interest natin. Siguro na-develop ng mga kabataan na mas more sila sa Facebook or sa social media account na mag-open kaysa sa mga tao sa paligid. Isa rin ang Facebook or social media na problema ng kabataan. Minsan kasi meron ding cyberbullying, mga ganyan. So parang para sa akin, dahil din siguro sa technology or sa digital generation natin, wala tayong masyadong communication sa isa't isa. The main cause of this is depression. Based from my readings, depression has two sides. We have the nature versus nurture. Tila mo kung nakit, nga dapat nga sayangin da, itibiyag da. Dito irabo, tila da, napagasatan da, inya nakisodan dinanang da, kasisibiyag. Ado di giti agasaw nga, uray papaano da, uray anat ayat da, anda pulos makabuo. Tangangin, ada diferensya ti sa kanya da. Ken no siyak man iti daga ninyo. Kanya da pangat nasayangin ti biyag. Maminsan tay lang ang biyag tirabaw ti daga. Tanuma po kaw, hanto pulos may subli. Pag merong mga attempts, seryosohin natin siya. It's okay to overreact than not reacting at all. Kailangan natin silang kausapin. Wala man tayong hotline or mga doctors na active dito na pwedeng pag-referan, pwede tayong bumuo ng support group para sa mga batang ito or para sa mga individual na ito. Kasi pag nasi-share nila yung problema nila, ang nangyayari is na-unload yung mga emotional burden. Just like kahit na anong mabigat na problema, if you try and talk it out, nalilesen yung burden sa katawan. Ganun. Share your problems. Hindi mo problema lahat ng mga problema. Baka ma-addict ka na dyan, ha? Ang bigat kasi nung pinanood natin eh. Tsaka nakakaliw tong game na to. Speaking of games, marami na rin computer at gaming shops ang nagsulputan dito sa Metro Manila. At dahil nga sa siksikan na dito, dulot ng migration, yung iba tuloy sa kanila nasa tabilan ng mga eskwelahan. Oo nga eh. Ano kayang epekto nito sa mga estudyante, mga kabataan? Panoorin natin ang ulat ng mga reporters ng Don Bosco Technical Institute sa Mandaluyong. Dito sa Mandaluyong, natagpuan namin ang aming mga kamag-aral na napahilig na sa paglalaro ng iba't ibang video games. Tignan natin at usisain ang mga epekto ng computer gaming. Na naka-influensya sa akin, kaya ang aking mga pamilya, pagka mga nilalaro namin pang wind up sa mga pag-aaral para sumaya. Nakakatulong tong mga computer games sa akin bilang gusto ko maging architect. Nakakatulong siya kasi sa mga simpleng larong to, unti-unti kong nade-develop siguro yung pagiging creative ko.
Para sa akin, ang Dota 2 ay nakaka-apekto at nakakatulong sa akin sa English dahil ang mga kalaban sa Dota 2 ay galing iba't ibang bansa at madalas ang ginagamit naming lengguwahe ay ang English. May natutunan din ako mga lessons sa video games katulad ng never give up, hanggang sa suko. May mga iba't ibang paraan sa kung paano gusto ma-achieve ang goal mo. Itong laro na to, hindi lang naman siya puro disadvantages in my life and in my studies. May advantages rin naman siya, like help me to be more creative towards my studies and co-curricular activities. I've learned how to spend money properly, and I learned how to strategize critically and intelligently. Wala siyang maitutulong sa studies pero parang stress reliever lang siya. I could honestly say that playing games has a positive side. It could help with your stress, to help you take your mind off of things, and you can use it to trick yourself. Sa kasalukuyan, higit sa daan-daang mag-aaral ang patuloy na naglalaro at nalilibang sa mga computer games. Napag-alaman natin na kahit ang computer games ay tinuturing ng magulang bilang isang perwisyo sa pag-aaral, marami rin itong naitutulong sa buhay namin mga estudyante. Alam niyo ba na may isang grupo ng kabataan sa Maynila na gumagamit ng selfie para maprotektahan at bigyan pansin ang mga nakakalimutan ng heritage sites? Narito ang ulat ng Manila Bureau. Bilang isang sentro ng isang bansa, natural lang ang pagdagsa ng mga tao papuntang Maynila. Hindi lang mga turista ang pumupunta, kundi pati na rin ang mga nasa ibang probinsya para makapaghanap ng magagandang oportunidad sa edukasyon at trabaho. Ayon sa 2010 Census of Population and Housing ng National Statistics Office, ang City of Manila ay pumapangalawa sa may pinakamarami at rumaraming tao na may halos 1,700,000 sa buong NCR. Ayon sa nakausap naming arkitekto, ang patuloy na paglaki ng populasyon sa Maynila ay maaaring magdulot pa ng mga mas maraming problema tulad ng problema sa trapiko, paglaki ng konsumo sa tubig at kuryente, at ang tinatawag na urban decay. Ang urban decay ay ang unti-unting pagkasira ng isang syudad dahil sa sobrang paggamit ng mga tao sa resources nito. At sa Maynila, tila pati mga makasaysayang istruktura napapabayaan na. We also tend to forget to protect or to conserve our scenic heritage. Scenic heritage pertains to particular scenes that would define a city. So one example would be the Rizal Park. If you see the scene of Rizal Park, you know it's Manila. As a scenic heritage, it should be protected and conserved. Ang grupong Heritage Conservation Society Youth o HCSY ay mga kabataang nagbibigay pansin sa mga problema sa heritage, particular na sa Maynila. Bilang youth arm ng Heritage Conservation Society, mandato ng HCSY na itaguyod ang heritage awareness, protektahan at lalo na ay ipalapit ang heritage sa kapwa nila kabataan. Para talaga magagawin awareness. Kadalasan in the form of tours. Kadalasan yung talaga na tour namin as HCSY para magdalhin yung mga tao sa mga areas kung nasaan yung mga heritage buildings. And syempre, ma-educate sila na yun nga, aming kwento pala behind these buildings. Hindi na sila buildings na luma. Nilunsad nila ang proyektong Selfie Escolta kung saan binigyan nila ng libreng tour ang mga kabataan ng Maynila. Ang kapalit, kumuha ng selfie sa harap ng mga makasaysayang gusali at i-post ito sa social media accounts nila. Para na rin kumalat ang awareness sa mga kaibigan nila.
Pero, ano nga ba talaga ang halaga ng pagko-conserve sa ating mga heritage sites? Sa advocacy natin sa heritage conservation na hindi lahat ng luma at hindi lahat ng nabubulo dapat magsara. Dapat pa nga sila yung preserve sa yung pangalaman dahil sila yung mag-reflect kung saan ka nakatira at anong klase ka na. May kasabihan kasi na yung isang lungsod o isang lokalidad na de-define yan dun sa kanyang kasaysayan at sa kultura. Isa kaming friend, tapos nag-post siya ng selfie niya na yung background ng building sa Esconda. Tinanong siya ng friend niya, "Te, saan ka naglalakbay?" Sabi niya, "Te, nasa Maynila lang to." So, yung tipo, kulang ng ganong awareness. Ang hamon sa atin ngayon ng HCSY ay maglakad-lakad at magmasid sa ating paligid. Dahil baka hindi lang natin alam, may hiwagang naghihintay lang matuklasan sa mga mumunti nating kalsada at gusali para sa ating mga kabataan. Napanood na natin ang mga ulat ng ating Mulat Pinoy Kabataan News Network reporters tungkol sa mga issue ng population at development sa kanilang lugar. Sana meron kayong natutunan dahil tayong mga kabataan din ang apektado ng mga isyong ito at tayo rin ang may kapasidad na maghanap ng mga solusyon. Aba, kayang-kaya ng mga kabataan yan. Yung mga youth reporters nga sila ang nag-shoot at sumulat ng mga ulat nila. Kung gustong mapanood ng mga in-depth videos nila, pumunta lang sa mulatpinoy.ph. Pwede nyo rin kaming i-like sa facebook.com/mulatpinoy at i-follow sa Twitter sa @mulatpinoyknn. Pwede nyo ibigay ang reaction nyo doon tungkol sa mga napanood ninyo o magtanong sa mga reporters. At pwede nyo i-share mga videos sa mga friends ninyo. Kasama ang reporters ng Mulat Pinoy Kabataan News Network, maraming salamat sa panonood. Muli ito ang Usapang PopDev. Mga storyang gawa ng kabataan para sa kabataan.